watching. Welcome back to my channel. For today's video is a little bit different. Today is the day that I will be sharing you guys my official room tour. It took me years bago ko magawa tong video na to, and I'm really excited to show you around sa aking room. And for sure naman, those who are watching my videos already, kahit pa paano meron na kayong glimpse ng room ko, hindi na siya parang surprise na room tour, ganon. And it's a process din for me. So, a quick story lang. This room is already 6 years old na. And yes, 6 years na kami dito sa bahay na to. And ngayon pa lang ako gagawa ng room tour. For the past 2 years na nagvo-vlog ako, on and off vlogging. Because quarantine really is the time na nakapag-invest ako ng mga gamit sa room ko. Itong design ng kwarto ko talaga, si Daddy ang nag-design ng kwarto ko. Even the whole house. He is very hands-on sa bahay. Sobrang linis niyan. Kung OC na akong tao, sobra pa yung tatay ko. Kasi parang it's a therapeutic thing for him to clean the house. Dun siya masaya pag naglilinis siya. Ginawa niya tong bahay na to talaga and pinaghirapan ng daddy ko. Kaya I'm really thankful for him kasi binigyan niya ako ng magandang kwarto. This is not my money. Nung tinanong ako ni daddy kung ano bang gusto kong design sa kwarto ko, ang sinagot ko na talaga, black, sabi ko. Because black is such a classy color. It's very elegant. And I really love wearing black. As you can see naman, from my clothing hauls, from my style and aesthetic, parang Asian body talaga, ABG. Ngayon, quarantine lang talaga ako nakapag-invest ng mga bagay-bagay na pang-design and pang-aesthetic dito sa kwarto ko. Finally, I'm doing a room tour for you guys. Please don't expect too much kasi for sure naman, you've been around in my channel na rin. Siguro napakita ko na yung iba sa inyo and kulang na lang talaga yung overall room tour. Nag-vanity tour na ako and nakita ko na yung bag collection ko, makeup collection, and of course, closet tour. So, ito na lang talaga yung hindi nyo nakikita. Lahat na nakita nyo sa akin. So, kung gusto nyo makita kung ano yung kwarto ko. Well, alam nyo naman na, pero let's dig into details talaga. So, without further ado, let's start this video. So guys, simulan na natin ang pag-share ko ng mga affordable room decors dahil I'm really excited. So ayan guys, unahin na natin yung unang-unang makikita nyo dito sa video na to is ayang mga wall decor ko right there. Mag-insert na lang ako ng montage guys kung ano yung itsura niya. So, for the past 2 years, I've been finding talaga a perfect like a wall decor sa room ko. I couldn't seem to find anything na gustong-gusto ko talaga. Pag may bibilhin ako for my room, gusto ko yung pang matagalan na. Kadalasan nakikita ko sa SM or sa mga malls, parang hindi siya ganun ka-fit sa kung ano yung gusto ko. Syempre yung room ko very kika. So parang gusto ko na lang mag-settle sa mga abstract painting sa malls. Kaya lang yung price range no, nasa 5,000 to 10,000. And hindi ko pa siya ganun kagusto. So, hinayaan ko na lang muna na bare yung wall ko for ilang years na nandito ako sa room ko. And ngayong quarantine lang talaga na nakahanap ako sa Shopee. Thanks to Ate Mabel for recommending this shop sa Shopee. Ililink ko naman down in the description. Yung shop na yun sa Shopee, hindi ako sponsored guys ha. As in, nahanap lang ni Ate Mabel yun. Then sinabi niya na, uy, bagay to sa room mo, ganyan. Check mo, ganyan. And ilang months ko na rin siya kasi pinag-isipan ko talaga mabuti. Ayoko yung parang biglaan nilang, maganda siya, sige bilhin ko siya sa room ko. Kasi when I think of mga bagay na ilalagay ko dito sa room, talagang pinag-iisipan ko siya mabuti kasi pang matagalan na siya. Syempre, ito yung makikita mo everyday, ito yung mag-motivate sa'yo everyday. Your home, your place, and kailangan maganda siya sa paningin mo and gusto mo talaga. So, ayun, nung tumingin ako dun sa shop sa Shopee na yun, sobrang nagandahan ako sa mga paintings nila. And then yan nga, nahanap ko yung tatlong yan. And I took inspiration mismo dun sa mga pictures na nung sa shop na may tatlong magkakapantay na ganyan. And sobrang nagandahan ako, especially the design. It's really perfect sa room ko na, alam mo yun, mayroong mga naka-display na bags and shoes. Tapos may fashion and may red lips, which is, it's my go-to lip color. Itong fashion na yan, it reminds me of who I am.
And every day when I wake up, parang nai-inspire ako lalo gumawa ng mga contents regarding fashion or just literally glam up and feel myself more na ako yung GGSS na tao. Kung follow niyo ako sa Instagram, ako talaga yung GGSS. I always feel myself. It boosts my self-esteem and my confidence. And ayun, yung second portrait naman right here. Red is my go-to color pagka tinatamad akong mag-makeup pero I still wanna look bomb. Red talaga. And then itong third portrait naman, ang nakalagay dyan is, shopping is my cardio. I'm not really sure kung si Coco Chanel ba yung nagsabi niyan, but I think I heard it sa Sex and the City, yung isang character doon. I forgot her name, pero I think I heard that line doon sa Sex and the City. Yun yung original ata na nagsabi. Comment down below kung sino yung nakalimutan ko, guys. Alam nyo naman, sa Shopee, syempre hindi naman lahat accurate doon. So, ayun, nakalagay Coco Chanel. But I really don't mind. Hindi naman kitang-kita yung sobrang liit lang naman yung text na nakalagay ng Coco Chanel. And shopping is really my cardio. This is only 166 pesos each. Pero will only get yung mismong picture itself or like the portrait itself. Hindi included yung frame pagka bumili kayo dun sa shop na yun. Yun lang yung downside. Pero meron silang binibenta dun. I will also link it down in the description. Meron dun sa shop na yun binibenta yung mga frames. Kaya lang, sobrang mahal. Nasa 1,200. Isang frame lang. Mas mahal pa dun sa mismong portrait. And yung mismong portrait niya, yung pinaka-texture ng paper, yung mga nasa tarpaulin, yun yung texture niyan, guys. So, pinong-pino naman yung pagkakagawa nila. And maganda naman yung quality niya for me, ha. Hindi naman siya halatang, alam mo yung normal paper lang, hindi. Tarpaulin siya and fine talaga yung pagkakagawa sa kanya. That's really worth it na. And yung price nila, nagva-vary sila based sa size na kukunin mo. And yung size na yan is 40 by 50. And kung mas maliit pa yung bibilhin nyo, mas mura pa yung makukuha nyo, guys. I-check nyo. Yung frame naman, guys, nabili ko siya sa Facebook Market. Ni-recommend sa akin ulit ni Ate Mabel. Thank you, Ate Mabel. Meron binibenta sa Shopee na frame niya, nasa 1,200. And yung sa Facebook Market, nakuha ko siya for only 600 pesos each. So, naka 1,800 ako. Mas mahal pa yung nagastos ko sa frames. Well, considering naman kasi dun sa 600 na yun, kasama na yung mismong glass niya. So, it's really worth it na rin. Mura na siya, ha, compared sa frame na nakita ko dun sa Shopee na pinagbilhan ko ng mismong mga portrait. Yung frame itself, yung aluminum, nasa 1,200, yung 40 by 50 na size nila. Plus, wala pang glass yon. Kung bibili kayo ng plexi glass ba yun, if I'm not mistaken, and magbabayad pa kayo for another 300. So, sobrang mahal. And I'm really happy na finally hindi na siya bare. Kasi ito yung side ng room ko talagang nakikita sa vlogs ko, especially pag nandun ako sa vanity ko. The good thing is, kahit na i-renovate ko tong room ko na to and maiba yung ambience ng room ko, mapapalitan ko pa rin yung portrait na yan. Bibili lang ako ng panibagong mga portrait dun sa Shopee. So, hindi siya yung parang fixed, like mga paintings na as is na ganun. Ito, since natatanggal yung pinaka parang picture niya sa loob, pwede nyo siyang palitan ng panibagong portrait if nagsawa na ako dyan sa itsura na yan. So, starting dito sa bed ko na to, pina-customize to ni Daddy. Japanese style yung bed ko. Itong mga sheets na to, nabili ko lang to sa Shopee. Ililink ko na lang din down in the description. 4-in-1 siya. May duvet cover, ito, bed sheet, and then dalawang pillowcase for only 700 exact. Pet peeve ko rin yan sa mga pumupunta dito sa room ko na ayoko na basta-basta silang uupo sa bed ko, lalo na, or tatapakan nila, lalo na pag white yung sheet ko. Sobrang maarte ako and madiwara ako sa ganyang bagay. Gusto ko maghugas ka muna ng paa. Ayoko rin yung kind of bed na super lambot. Hindi ako makakatulog ng maayos. Yung pag humiga ka talagang babaon ka. Ayoko ng ganun. Itong pinaka-foam ng bed ko, orthopedic foam siya. Hindi siya yung super lambot. Ayan o. Kasi pagka super lambot ng bed mo, bumabaon yung likod mo eh. Ang mangyayari nun, papangit yung posture mo. And then, meron dalawang socket dito sa bawat side ng kama ko. Dito sa room ko, napansin nyo na wala akong side table. Very practical yung ginawa niya. Kesa bumili pa kami ng actual na side table. Ang ginawa niya, gumawa siya ng ganitong patungan sa taas ng bed ko. Kasi hindi mo na kailangan mag-side table.
lahat ng mga ilalagay mo sa side table, dito na lang. So, dito nakalagay yung water ko. Hindi mawawala yung water ko. Ayan, may rosary lang ako. Dito yung mga essentials ko. Syempre, itong herb secret na mga oil, yung mga parang katingkor, mga white flower. And then, ito, mentolatum lip balm. Kasi bago matulog, naglalagay ako nito. And then, syempre, dito rin yung earphones ko. Ayan. Andito rin yung glasses ko. Actually, wala namang grado yung mata ko. Bumili lang ako netong glasses na to pagka minsan nag-edit ako. Ito yung ginagamit kong glasses. This is from Peculiar and Odd. Wala siyang grado and pang ano lang siya, radiation. Ayan o, makikita nyo na hindi tumatagos yung blue light. Ayan, super galing. Ayan o, hindi tumatagos yung blue light niya. Kumuha lang ako ng gold since ang necklace ko po, gold. Ang accessories ko na lagi kong suot is gold. And then, nandito yung portable mist sprayer ko para sa mga deliveries and everything. And then, itong artificial plant, I think nabanggit ko na siya sa isang Shopee haul ko. Bakit ba ang layo ko? Dito lang yung portrait namin ni Carl. My favorite picture of us. Ayan, nasa beach kami. Hindi siya ganun ka-fancy. Pero it's really comfortable. Sobrang sarap matulog sa bed ko. Customized talaga yung bed ko. Si daddy nagpa-customize niyan. It's not actually a king size. Mas malaki siya sa king size. Imagine nyo guys, ako lang yung natutulog dito sa bed na to. Tapos ganito kalaki. So talagang kahit anong gawin ko, kahit magtatumbling ako dyan. Sorry talaga guys kung wala akong cameraman, kaya hindi ko masyadong ma-video ng maayos. Pero dito sa side na to, itong blinds na to guys, sobrang tagal kong gustong magkaroon ng ganitong blinds. Kaya lang, nung time na wala pa akong budget. Kasi ako na gumastos nun dito sa mga area na to eh. Itong blinds, yung painting, itong mga covers na yan. Ito, nung ginawa yung room ko na to, sabi ko kay daddy, gusto ko daddy ng blinds. Kaya lang syempre, medyo kapos pa sa budget nun. Kasi nga, syempre, ang laki rin ng nagastos nung pinagawa tong bahay na to. And talagang nagtipid-tipid din muna kami sa paggastos ng mga gamit sa bahay. Kung ano na lang yung meron muna dyan na nagagamit, naging practical na lang muna kami. Matipid muna kami. Wala naman akong work, wala na namang work ng kapatid ko, parehas kami nag-aaral. And ayun, simula nung nakapag-YouTube ako kahit papano, nabibili ko na yung mga gusto ko. Thank you rin sa inyo guys for supporting me. Super sarap sa feeling, kahit na maliit na bagay lang to, kahit na katiting na bagay lang to na hindi naman ganun ka bongga. Pero yung feeling na nabibili mo na yung gusto mo galing dun sa pinaghirapan mo. Iba yung pakiramdam nun guys. Ayun, nakatulong ako kahit sa maliit na bagay. Kasi sobrang mahal nito sa mall. Itong mga blinds na ganito. Yung tsura niya. Ganyan. Ito sa mall. As in, naabutin kami ng more than 10K, I think. Parang hindi pa namin siya masyado pin-priority kasi marami pang gastos na dapat i-priority dito sa bahay. Hindi lang naman yung pagpapaganda or the aesthetic. Nabili ko rin to guys sa Shopee and hindi to sponsored. Gusto mo naman pagandahin yung space mo kasi lagi kang nasa bahay ngayong quarantine. Lagi lang ako nasa kwarto. Nagbabalak pa akong bumili ng parang sofa dito. Pero hindi yung bonggang-bonggang sofa. Diretso lang dito sa gilid. Para pagka pumupunta yung mga cousins ko, hindi na sila upo dyan sa bed. Doon na lang sila sa parang sofa na pahaba dito. Eto guys, hindi na po to bago sa paningin nyo. Na tour ko na rin to. Nagkaroon ako ng vanity tour. And ayan guys, kung napanood nyo na rin yung closet tour ko, sinama ko to. Meron ako ditong parang trolley kitchen cart. Ito siya. Dito ko nilalagay yung mga baguette bags ko. Nandito yung mga school stuff ko like laptop. And then, yung second and third layer for baguette bags na siya. Super convenient na to kasi anywhere in my room, nadadala ko siya. Especially pag kami mga Zoom meetings. Ito na yung parang nagiging table ko. Kahit saang part man ako ng bed ko. Upo lang ako sa bed ko tapos ilalapit ko lang siya. It serves as a table. Vanity part ng kwarto ko. I'll just link it down in the description. Oh, I forgot na. Nasa 20K. And sa Instagram shop namin siya nabili. Talagang pinuntahan namin. Pina-customize din namin siya ng black. Famous ang mga vanity mirror for color white, diba? So, para maiba naman. Black yung pinagawa ko. And yan. Dito ako nag-vlog, guys. Ito yung setup ko. Nandito yung stand. Nandito yung phone ko. Tapos dito nag-vlog. Kaya yung kitang-kitang background ko palagi is yung bed ko at saka yung wall
Dito naman sa side na to, andito pa yung sa phone ko. Dito sa side na to is my Devon TV. Kalimutan ko na kung anong sukat neto kasi nga ako yung mahilig manood ng YouTube, mahilig manood ng Netflix. Kadalasan kasi 'di ba pagka mga flat screen TV, usually nakahang yan, 'di ba? Pero ito si Daddy, very creative ang kanyang mind. Gumawa siya ng ledge na naka-fix na yan, hindi yan natatanggal dahil nasa wall na mismo. Very sturdy to guys, itong ledge na to. Sa ilalim naman guys, nandito nakalagay yung laundry ng mga clothes ko. Full-size mirror ko na lagi nyo nakikita sa mga Instagram stories ko. Dito ako palagi nagsiselfie, yan, nakaganyan. And then dito naman sa side ng kwarto ko is my clothing rack. Iba-iba yung theme ng clothing rack ko. There are times na there are full neons, Crayola vibe, or rainbow vibe. Meron namang mga neutrals lang. So, I just play around with it kung ano yung mga gusto kong ilagay. But for now, ang theme niya is very Y2K colors. Cabinet ko na yan, guys. Hindi ko na bubuksan. Kung gusto nyo malaman, ililink ko down in the description yung closet tour ko. I did a separate video sa each part ng room ko. Bag collection, vanity tour, and makeup collection. Closet tour, nakagawa na rin ako. So, ito na lang room tour yung kulang. Dito ako sa wall na to, tinatanggal ko lang itong clothing rack na to. Then dito ako nag-try on haul dito sa area na to, kaya medyo yellowish na yung background pag nakikita nyo sa mga videos ko. Hi guys! So ayan, we're back to our usual setup and I'm really happy na finally I did a quick room tour, my official room tour. It's actually quick lang because wala namang bago akong ipapakita sa inyo. Just the portraits and like the blinds. Yun lang naman yung bago sa room ko and so far yun na lang din naman kasi talaga yung kulang sa kwarto ko. Aside sa nagpaplano ako maglagay ng sofa. Satisfied na ako sa itsura niya. Ayoko nang dagdagan ng gamit kasi magiging masikip lang tignan. So ayoko rin yung masyado kasi maraming gamit. Kasi syempre, the more na mas may gamit, the more na mas marami kang lilinisin. Yun lang naman yung room tour ko and quick affordable room decors na share ko sa inyo, especially that one. Work hard to achieve your dreams. Dream big, don't settle for less. Ako, wala pa ako. Nagsisimula pa lang ako sa journey ko para maabot pa yung dream ko. Malay nyo, lumago talaga tong YouTube channel ko. And I'm claiming it na this 2021 is my year. Lalago pa tong YouTube channel ko, mas lalaki pa yung family natin, mas mag-grow pa to. And samahan nyo lang ako sa aking journey. So, ayun lang guys. Thank you so much for watching. Please don't forget to like, comment, subscribe, and hit that bell button to get you notified every time I post a new video. And I'll see you on my next one. Bye!